Pag-upong ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Gaano karaming pera ba ang gusto nyo? Gaano karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Pero dito naman sa sinasabi niya, siya mismo daw narinig sa harap niya, pag-upo pa lang daw ng presidente, ang bungad agad. Yun nga, yung mga sinabi niya, grabe na kayo, ilang bahay ang sa Forbes ang balak nyong bilhin, ilang Ferrari ang balak nyong bilhin, ilang caviar ang kaya nyong kainin, grabe na kayo, kinukuha ninyo lahat ng pera. So kung alam yan ng Pangulo, mga tol, na ginagawa ng pinsan niya at nung Saldi ko, mga tol, anong ginagawa niya? Diba? Well, tanong lang naman yon, mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mga ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Romualdez sa flood control scam. Kinumpirma daw ng DPWH, mga tol. Alamin natin to. Samahan ninyo ako, mga tol. Alright, mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So naririto muli tayo, mga tol, upang pag-usapan ng mga issue kinakaharap ngayon ng ating bansa. Laban dito sa mga sinasabing mga kumuha, nangamkam, nagnakaw sa kaban ng ating bayan at wala pa ring nakukulong ng mga big fish. No, may mga inaresto nitong nakaraan pero sabi nga ng marami, ito yung mga dilis lang daw. Ito yung mga small fish daw. Pero yung mga napangalanan, mga miyembro ng House, diba, sa Senado at talagang mga malalaking tao, nananatili pa ring malaya magpahanggang ngayon. Pero dito, mga kapatid, ayon nga rito sa report na ating panonoorin mula sa Net25 News and Information, kinumpirma ng DPWH ang ebidensya laban kay Romualdez sa flood control scam. Naku po, alamin natin to, mga tol, samahan ninyo ako. Punuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. Ito, galing mismo sa DPWH, mga tol. Pero again, syempre tayo ay unbiased. Wala tayong pinapanigan, wala tayong pinoprotektahan, mga tol. Tayo ay nagbibigay lang ng reaction as a ordinary citizen. Kayo, anong masasabi ninyo, mga tol? Comment kayo sa ibaba. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Zaldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko.
Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Sana talaga wala nang napagtatakpan mga tol, no? Kasi deserve nating lahat na makuha ang hustisya mga tol. Nilapastangan ng matindi yung bayan natin, yung bansa natin mga tol. Diba? Nilapastangan ng sobra-sobra. Kasihan niya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, no? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil under oath yun Kasi po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Romualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung may batayan ang testimonya ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Romualdez? Mr. President, bakit nga? Narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Yun lang. Kung hindi nagsabay. Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinampalaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang naisampa sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman pa raw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gaya ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may isyuhan din ito ng arrest warrant. Case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at maitiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Alex, sa budget hearing ngayon kung saan nakasalang ang Department of Trade and Industry, inianunsyo nito na sa susunod na linggo maglalabas na daw ng resolusyon ang PICAB tungkol naman doon sa mga lisensya ng construction firm na Wawaw at Sims. Yan yung mga sangkot doon sa Goose Flood Control Project sa Bulacan. Alex. Okay, medyo hindi malinaw yung paliwanag ng DPWH doon sa kung anong koneksyon ni Speaker Romualdez doon sa mga proyektong pinasok ng SunWest, no? Ibig sabihin ba nila na kasama sa korporasyon si Speaker para sila'y makasuhan o makasuhan siya ng plunder? Alex, yung kasing mga proyekto, yung pondo para dyan ay ipinapadaan sa pamamagitan nga ng budget insertions. Yan daw yung isa sa mga ginamit na batayan para maipasok dun sa kumpanya ni Zaldico itong budget at mapondohan yung mga proyekto na nasa ilalim, yung mga flood control projects kung saan ilan dito ay hindi naman nagawa, Alex. Kasi speaker siya dati. Siya yung pinakamataas mga tol doon sa sa house. Yun nga, mahirap patunayan yun, no? Kung meron bang paper trail na magsasabi na si Speaker talaga nag-utos para gawin ito ni Zaldico, no? Maaring yan ay magiging gagawing batayan o pagsusuri
ng ombudsman at the same time ng Sandigan Bayan, Mean? Alex, wala silang idinetaling paper trail pero yan daw lahat ng ebidensya ay naisumite na sa Office of the Ombudsman. 5 araw na ang nakalilipas at bahala na daw ang Ombudsman na magdetermina dun sa bigat ng mga aligasyon laban dun sa kanilang mga kinasuhan. Oo, tinanong rin ba ni Senador Marcoleta si DPWH Secretary Vince Dizon dahil nga kung ang ICI at ang DPWH ay magkasabay na nag-iimbestiga tungkol dito sa umano'y anomalya sa flood control project, sila na mismo ay may sariling investigasyon, no? Fact-finding, meron na silang ginawa. Bakit pa nila pinapasa pa ito sa ombudsman? Hindi kaya mangyari dyan, baka hindi tuluyan makasuhan pa si Romualdez. Alex, wala pa kasi silang yung ICI, wala pang direktang kapangyarihan na magrekomenda ng magsampa ng kaso. Ang kanilang papel ngayon ay mangalap ng mga impormasyon at dadaan pa rin sa Office of the Ombudsman ang lahat ng mga dokumento at ang Ombudsman ang magsasampa ng kaso dyan sa Sandigan Bayan o kaya ang Department of Justice, Alex. Okay, sige. Pero sa tingin ninyo mga tol, alam kaya ni PBBM yung tungkol sa mga ganito mga bagay? Kasi meron akong isang napanood na pahayag mula kay Toby, mga tol, na narinig niya daw mismo first hand na pinapagalitan ni PBBM etong si dating speaker at saka si Saldico. So ito, panoorin natin mga tol. Tapos i-analyze natin mga tol. Ito mga tol, no? Interview to ni Representative Chanco. No? Ito pakinggan natin tas i-analyze natin. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung November 24. Last year siguro yun, November 24. Saka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Sobra na kayo, lahat ng pera kinukuha nyo. Galing daw mismo yan sa presidente, sabi rito. Yun ang bungad ng presidente doon sa pinsan niya at doon kay Saldico. Diba? Last year yan, November 24 mga tol. So kung alam ng presidente na nangyayari to, bakit hindi siya kumikilos tungkol dito? Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko din i-disclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, because sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Okay, so ito yung sinabi niya kasi nga sinasabi daw ni Saldico na lahat ng ginagawa niya is may utos ng Pangulo at utos ni Speaker, ni dating Speaker. Pero dito naman sa sinasabi niya, siya mismo daw narinig sa harap niya, pag-upo pa lang daw ng presidente, ang bungad agad. Yun nga, yung mga sinabi niya, grabe na kayo, ilang bahay ang sa Forbes ang balak nyong bilhin, ilang Ferrari ang balak nyong bilhin, ilang caviar ang kaya nyong kainin, grabe na kayo, kinukuha ninyo lahat ng pera. So kung alam yan ng Pangulo, mga tol, na ginagawa ng pinsan niya at nung Saldico, mga tol, anong ginagawa niya? Diba? Well, tanong lang naman yon mga kapatid. Tanong lang naman yun. Kasi dapat siya mga tol, since alam na niya yun, pinagalitan niya nga diba? Hindi naman niya pagagalitan na walang dahilan yun. Hindi naman niya siguro padagalitan ng trip niya lang. Malamang alam niya kung anong nangyayari. Pero dapat kumikilos siya as the President of the Philippines, mga tol. Ano sa tingin ninyo? Well, yun ay iniwan ko lang na tanong. Comment na lang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.